Okay, good evening, Brother Leo. Welcome once again sa ating live po ngayong gabi. And dumating na po yung oras para tayo naman ay magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi. And gusto ko pong i-welcome po ang lahat, no? Dahil dumating na po yung lampas na po tayo sa oras, so umpisahan na po natin. Anyway, yung live na ito po ay nandyan lang naman po sa Facebook, no? Okay, so purihin po ang ating Panginoon sa pagkakataong ito na muling ibinigay po sa akin upang makagawa po ng live, no, sa pagpapatuloy po ng ating discussion tungkol po sa tinatawag po na church history. Okay? So, sa pagsisimula po ng ating live po ngayong gabi, umpisahan po natin ito sa magitan ng isang panalangin. Ama po namin na sa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan, dumating po ang inyong kaharian, magana po ang inyong kalooban dito sa lupa, gaya po ng nasa langit. In the name of Jesus, malapit po kami sa inyo, O Diyos, sa gabi pong ito, at inanyahan po namin ang inyong banal na Espiritu, nabuksan po ang aming pangunawa, buksan po ang aming isipan, upang maunawaan po namin, O Diyos, ang mga salita po ninyo, ang mga kasaysayan amin pong pag-aaralan. Tulungan niyo po kami na manahan po sa inyo at kayo po manahan po sa amin. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng mga manonood po ngayon, gayon din po sa mga manonood pa lang in the future. Kayo, Panginoon, ang patuloy po na magbindisyon po sa kanilang lahat. At bigyan niyo po kami ng mabuting kalusugan. Salamat din po sa buhay at sa lakas. Purihin po kayo, O Diyos, sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again po, good evening sa inyong lahat, and nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ng sumaating lahat habang tayo po ay makarinig ng pag-aaral ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Gusto ko pong buksan po ulit ang ating pong pag-aaral sa magitan po ng isang ng salita ng ating Panginoon na mababasa po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 6 and verse 11 and 12. Sabi po dito, mga kapatid ng ating Panginoon through Apostle Paul, 10 verse 6, "Now these things were our examples, to the intent that we should not lust after evil things as they also lasted." Okay? So, ang mga bagay na ito po na nangyari po sa Israel, ito po ay ipinasulat po ng ating Panginoon, no? Dahil sabi po dito, were our examples. Ito po yung ating mga halimbawa. And they are that we should not lust after evil things as they also lasted. So yung karamihan po kasi sa mga Israelites po noon, sila po ay nahulog sa kasakiman, nahulog po sila sa Diyos-Diyusan, nahulog po sila sa fornication, adultery, no? Ito po ang lahat po ng mga nangyari sa kanila ay na isulat po yun faithfully, no, ng
mga alagad po ng ating Panginoon, kagaya po ni Moses. Okay? Ito po ay pinasulat po ng Diyos dahil ito po ay magbibigay po ng babala sa susunod na mga generations. No, kaya may purpose po na kung saan ipinasulat po ito ng ating Panginoon. Verse 11, "Now all these things happened unto them for in samples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." So lahat po ng yung kanilang murmurings, kanilang pagrereklamo everyday, discontentment, yung kanilang pag-apostasy, yung kanilang pag-rebellion, nakasulat po yun lahat ng kanilang mga kasalanan. Dahil ito po ay mag-serve po sa atin as a moral lesson. Na huwag na nating ulitin yung mga nangyari po sa kanila. At kung ano yung wala sa kanila, kagaya po ng ang wala po sa Israel po is yung tunay na pananampalataya. No? Dahil naghari po sa kanila yung unbelief. Kaya makikita po natin po sa Israel po noon, ang palaging nagre-reklamo everyday, umiiyak sila, humihingi sila ng mga bagay na ayaw naman sanang ipahintulot ng ating Panginoon. No? Isa doon yung talagang hinahanap-hanap nila, no, na miss na nila. Isa doon yung pagkain po ng karne doon po sa Egypt. Okay? At saka marami pang mga bagay-bagay na kung saan ninanasa nila doon po sa wilderness. Yung mga tinatawag po na evil things, no, na kanilang ninanasa po sa kanilang sarili. Kaya everyday, because of lack of faith, kaya everyday sila po ay nagrereklamo, sinisisi nila si Moses, sinisisi nila si Aaron, bakit pa sila nakalabas ng Egypt, no? Lalo na nung nagpadala na po si Moses ng spies doon po sa Canaan para kumustahin, suriin po yung lupain kung talagang napakabuti bang lupain o hindi, no? Makikita natin po na 12 spies po yung pinadala po doon, no, sa Canaan. At yun, nakagawa din ng pagsusuri yung mga spies na yun, pero nung bumalik po sila, yung 10 spies ay nagdala ng discouraging report. No? Una, sinabi nila, oo, maganda yung lupain na aming napuntahan. Pero, ayun, may pero. No? Pag ang tao po nagsalita po na, oo, naniniwala ako, pero, pag may pero po, ibig sabihin, hindi po yan naniniwala dahil may pero. No? So, ang ganda daw ng lupain, nandoon yung masaganang mga pagkain, pero, sabi po ng 10 spies, doon nakatira yung mga anak ni Anak. Si Anak po, lahi po ng mga giants po ito. Mga tao daw po na mga higante na kumakain ng tao. Nandoon sa lugar na yon, ang sabi po ng 10 spies, no, sa report nila doon po sa congregation ng Israel. Kaya nung narinig po ng Israel yon na ang mga nakatira doon ay mga higante na kumakain po ng mga tao, kaya doon mas lalong na-discourage po ang buong bayan ng Israel. Dahil napakahirap pala ng lugar na pupuntahan natin. Yung ipinangako sa atin ng Panginoon, parang ganun yung murmurings nila. Ay paano natin malupig yung mga tao doon dahil ang mga tao doon ay mga higante. Kaya ano sabi ng mga tao, ano pang ating gagawin kung ganun lang din naman ang sitwasyon doon sa Canaan? Hindi rin tayo pupunta doon, kakainin tayo ng mga giants doon. Kaya nagsigawan na yung mga tao, anong gagawin pa natin? Sabi po ng marami, let us make a captain. Gumawa tayo ng kapitan at bumalik tayo ng Ehipto. Kaya yung nasa isip po ng mga tao is gusto nilang bumalik sa Ehipto. Nung nakita po ni Joshua at ni Caleb na ang bayan po ay retreating towards Egypt na, mag-organize na po sila ng person nila, pipili sila ng kapitan na mag-lead sa kanila papunta ng Egypt. Kaya tumayo po si Joshua at saka si Caleb sa gitna po ng bayan at sila po ay sumigaw, pinunit nila yung kanilang mga damit
At sumigaw po si Joshua at saka si Caleb, mga kapatid, in-address nila sa mga kapatid, sumigaw po sila. Totoo, ang lupain na aming pinuntahan ay napakaganda. Kung ang Diyos ay nalulugod sa atin, ibibigay niya ang lupaing yun. Lamang, sabi ni Joshua at ni Caleb, huwag tayong maghimagsik laban sa Panginoon. No? Huwag tayong maghimagsik. Sumunod tayo sa gusto ng ating Panginoon. Huwag kayong matakot sa mga tao na nakatira doon, sapagkat ang kanilang depensa ay wala na sa kanila, sapagkat sumasa atin ang Diyos. Huwag kayong matakot dahil ang mga tao doon, pagkain natin yun. No, kita nyo po, no, yung pananampalataya ni Joshua at ni Caleb, yung mga nakatira sa Canaan, pagkain daw nila yun. Yung mga nakatira doon, mga giants. Sabi ng 10 spies, kakainin tayo ng mga giants para lang tayo mga grasshoppers sa kanilang paningin, mga balang sa kanilang paningin. Pero sabi ni Joshua, hindi mga kapatid, pagkain natin sila, sapagkat kung nalulugod ang Diyos sa atin, ibibigay sa atin ang lupain. No? Kaya, yun yung encouraging report. No? Nakakapasigla na report. Ulat mula po sa dalawang spies, faithful spies. No? Kaya makikita natin po mga kapatid sa kasaysayan na always ang nasa side ng ating Panginoon is minority. No? Sa panahon po ng crisis, kunti lang po ang natitira sa ating Panginoon. Okay, magandang gabi. Brother Elmer Ributa. Hello, Brother Tata. Thank you so much sa inyo pong panonood. No? Salamat din po sa inyong warm na pagbati. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, makita natin po mga kapatid, sa part ni Joshua at ni Caleb, makikita natin doon yung buhay na pananampalataya. Okay? Yun yung pananampalataya na talagang alive. No? Dahil ang kanilang pananampalataya po ay nakasalig sa mga pangako ng ating Panginoon. Nakadepende po sila sa ating Panginoon. Matibay po yung kanilang pagtitiwala sa dakilang Diyos na nagpalabas sa kanila galing po sa Ehipto. No? Nakita po ni Joshua na ang Diyos ng Israel at ni Caleb nakita nila na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan. Walang imposible po sa Kanya. Ang payo lang po ni Joshua, huwag tayong magrebelde or maghimagsik laban sa Panginoong Diyos. No? Bibigay niya sa atin ang lupain. Kaya yung mga murmurings na yan, no? Yung criticism na yan, yung accusation na yan, okay, yung pag-akusa lalo na po sa mga leaders, actually sa time na to mga kapatid, nangamatay na po yung mga tao na nag-rebellion laban po sa pinili ng ating Panginoon na si Moses and si Aaron. No? Yung araw na kung saan humarap na po si Kura, si Datan, si Abiram doon po sa open field, no? Hinarap na po nila si Moses noong sila po ay nagkaroon na ng pwersa sa kanilang grupo upang harapin ang mga alagad ng ating Panginoon, si Moses and si Aaron. Kaya humarap na po sila kay Moses at kay Aaron. Yan ay yung tinatawag na open rebellion. Pero kahit anong akusasyon nila sa lingkod po ng ating Panginoon na si Moses and si Aaron bilang visible leader sa bayan po ng Israel, no? Sila po ay hindi nagtagumpay na ibagsak ang authority ni Moses and ni Aaron na galing po sa ating Panginoong Diyos. So, sumigaw pa po si Moses, no, sa ating Panginoon na huwag mong irespeto yung kanilang mga hain, no? Dahil walang kahit anumang bagay na kinuha ko sa kanila. Dahil inaakusahan nila si Moses na kung ano-ano, no, na mga akusasyon laban po kay Aaron, laban kay Moses.
Pero si Moses po mga kapatid ay nagsumamo sa ating Panginoon na do not respect their offering, no? Then meron pong napakagandang mensahe po dito ang ating Panginoon na kung saan ito po ay applicable sa ating kapanahunan, mga kapatid. Ano yung panawagan dito ng ating Panginoon? Ito po ang panawagan po ng ating Panginoon sa kanyang bayan sa panahon po ni Moses, no? Sa Exodus, Numbers chapter 16. Okay. Ano yung panawagan ng ating Panginoon sa kanyang mga anak sa panahong ito sa gitna po ng pagre-rebuilde ni Korah, Datan, and Abiram? Sabi po dito po sa Numbers chapter 16 verse 20 and 21. Ito po ang panawagan po ng ating Panginoon. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. No? So, ang panawagan po ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, yung mga faithful children of God. Okay? Ang panawagan po ng ating Panginoon, humiwalay kayo. No? Separate yourselves. Ihiwalay ninyo ang inyong mga sarili sa kalagitnaan ng kongregasyon na to upang sila ay i-consume ko in a moment. So, yan po ang earnest warning ng ating Panginoon, no, sa bayan po niya na nasa kalagitnaan po ng kaguluhan dahil merong gulo po na nangyari sa Israel, dahil meron pong nagtangka na i-overthrow, no, or ibagsak ang administration ni Moses na ibinigay po sa kanya ng ating Panginoon. And they fell upon their faces and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation? So, patira pa po si Moses at si Aaron. O Diyos, sabi nila, kung magkasala ba ang isang tao, no, ay magagalit ka rin sa buong kongregasyon? Yan po ang tanong ni Moses sa ating Panginoon. And the Lord spake unto Moses, Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Datan, and Abiram. Ni-specify na talaga ng Panginoon, mga kapatid, kay Moses, sabihin mo sa bayan na lumayo kayo sa tabernakulo ni Korah, ni Datan, ni Abiram. Okay? So this is a call for separation, final separation before the judgment of God will fall, no? Or will fall in this rebellious people. Okay? So, grabe po ang panawagan ng ating Panginoon. Una, sinabi niya po doon sa verse 20, verse 21, separate yourselves. And sa verse 20, verse 24, no? From about the tabernacle of Korah, Datan, excuse me. Ibig sabihin po, mga kapatid, may sariling tabernakulo na rin, no? Si Korah, Datan, and Abiram. Kung sa ating panahon po ito, may sarili na rin silang grupo, no? Sa rebellion po na nangyari sa 1951 sa General Conference meeting doon po sa Holland. Yung pinangunahan po ng ating sekretary ng General Conference, no, na pag-alsa laban sa pamunuan ng General Conference, mayroon na rin silang sariling organisasyon na hiwalay sa Old General Conference. So may bago na po silang General Conference officers. Bago po ito. Yung sinulat nila doon sa 14, that we are now at a beginning of a new beginning in the Reform Movement. Ito po yung katuparan doon sa tabernakulo. Ibig sabihin, organisado na rin po ito sina Korah, Datan, and Abiram.
Dahil may sarili na rin po silang tabernacle. No? Kinopkop nila yung tabernakulo po ng ating Panginoon. Sila po ang naghari-hari na po doon dahil kakampi po nila ang buong bayan. Halos buong bayan po ay kakampi ng nag-rebellion laban po kay Moses and kay Aaron. Kaya po mga kapatid, yung organisasyon na binuo ng 11 delegates noong 1951, yan po ay bagong organisasyon. Bago po yan. Hindi lang po nila matanggap na yun po ay bago. Bagong presidente, bagong organisasyon, bagong presidente na si Nicolisi, bagong vice-presidente na si Labrec, bagong secretary na si Stewart, and mayroon din po silang mga General Conference Committee. No? Dalawa na po ang General Conference at that time, noong 1951. Yung isa pong General Conference, yung linya from 1948, yun yung line of truth when it comes to administration po. Sino po yung nandoon? Yung dati pong president na duly elected po noong 1948. Kung sa parallel po, pinili talaga ng ating Panginoon si Carlos Cosel na maging presidente o leader po ng Iglesia ng ating Panginoon from 1948. Ang vice-presidente naman niya is si Brother Mueller. And the secretary sana ay si Nicolisi. Pero yun na nga po, gumawa din siya ng sarili niyang grupo, sarili niyang General Conference, sarili niyang organization. No? May mga officers din po sila. Kaya dalawa na po ang naging officers. Kaya mga kapatid, no? Mga kapatid, dapat maalarma po kayo. Maalarma po kayo na noong 1951 po, mayroon na pong pseudo-reformation or counterfeit reform movement. Pinangunahan po ng secretary ng General Conference. Ano pa man po ang kanilang mga akusasyon laban po sa mga pinili po ng ating Panginoon, mananatili na lang po na akusasyon yan, kritisismo yan, and yan po ay pagpapakita ng espiritu ng pagka-rebellion. Ayon po sa document number 38. Kung gusto niyo pong humingi ng document number 38, pwede ko po kayong bigyan. Ano ba ang laman doon? Nandoon po yung sinasabi po doon na kung mayroong maglalabas po na mag-akusa sa mga leaders, mag-criticize sa mga leaders, magsasalita kung ano-ano laban sa mga directing brethren, no, na mapas sa panganib ang iglesia po ng ating Panginoon, no? Nandoon po sa documents number 38. Yan po ay nilabag ng 11 delegates na pinangunahan po ni Dimitro D. Nicolisi. No? 1951 po yan. Malakas lang po ang loob nila na sabihin nila na sila po yung original na reform from 1914 dahil nakuha nila yung registration na bago noong 1949. Nakuha nila yon. Ibig sabihin nakuha, hindi talaga yun sa kanila. Inagaw lang po nila galing sa administration. Kaya sabi nila, kami yung totoong iglesia ng Panginoon. Kasi kami yung nasa loob ng na-register na pangalan. Kaya ang pinanghawakan lang nila yung pangalan po na nairehistro noong 1949 doon po sa California. Yan ang kanilang pinanghawakan na pinakamatibay nilang ebidensya na sila po ang original na reform. Dahil po sa pangalan na nakarehistro. And dahil po sa opisina na nakupkup o nasakop din po ng rebel group noong 1951-52, nakuha nila yon. Kaya malakas po ang loob nila na sila po yung original reform. Malakas talaga yung loob nila. Pero hindi nila po naintindihan na ang pagiging bayan ng Diyos, hindi man po dahil sa registration, hindi dahil po sa pangalan, hindi dahil po sa property, mga pira, hindi dyan po tayo naging bayan ng Diyos.
Dahil nung nagsimula po ang 2% noong 1914, wala naman tayong madaming pera. Wala din tayong maraming property. No? Nagsimula po sila sa halos wala, mga kapatid. At saka yung registration na yan, pwede anytime i-dissolve yan ng gobyerno. Yung pangalan na yan na nasa gobyerno, anytime pwedeng kunin yan ng gobyerno. Yung headquarter po, na kabibili lang noong 1948, nakuha din ni Nicolisi. Excuse me. Anytime pwedeng kunin din yan ng gobyerno. Pero ang Iglesia ng Diyos, mananatili po. Kaya kahit nakuha po ng Rebel Group, ang headquarter, ang nakarehistro noong 1949 na General Conference po, ng pangalan ay maikling pangalan lang po, kaputol ng original na pangalan, hindi pa rin yan ang magpapatunay na sila po ang original na reform. Dahil wala po sila sa linya ng administration. Wala po sa linya ng administration, mga kapatid. They are just like Korah, Dathan, and Abiram. So, ano ang panawagan ng ating Panginoon sa panahon po ni Moses? Una, nanawagan ng Panginoon, separate yourselves. Pinapahiwalay sila sa rebellion. Pangalawa, inulit-ulit ng Panginoon ang panawagan, get you up. Pinapadali na po silang umalis doon po sa rebellious group na sina Korah, si Dathan, si Abiram. Pinapaalis agad sila ng ating Panginoon because ang kanya pong hatol, judgment ay darating na. Inakusahan si Moses na nag-assume ng authority na hindi po galing sa Panginoon. No? Ina-accuse po ni Korah, Dathan, Abiram na si Moses ay abused na leader. Si Moses po ay yung sakim na leader. Kinuha na po niya lahat. Ina-accuse po na ang authority na hinahawakan ni Moses ay siya lang po sa kanyang sarili ang gumawa noon, hindi po galing sa Panginoon. Kaya po, sumigaw si Moses sa bayan, ano ba ang nagawa ko, no, laban sa inyo? Dahil grabe talaga ang kanilang pag-akusa, no, sa pinili ng ating Panginoon. So, mabilis po na humiwalay ang mga anak ng ating Panginoon, pero hindi po kasing dami. No? Hindi po madami ang sumanib kay Moses. Okay? So, ngayon, dahil inakusahan si Moses na nag-assume ng authority na hindi kanya, sabi ni Moses, malalaman ninyo kung ako ay mamatay kung ang mga taong ito ay mamatay sa pangkaraniwang kamatayan ng tao, hindi ako pinili ng Diyos. No? Yung sa harap-harapan na po na nagsasalita si Moses sa harapan ni Korah, Dathan, and Abiram. Pero kung ang mga taong ito ay mamatay, no, sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang kamatayan, kung ang bunganga ng lupa ay bubuka, no, at lamunin ang mga taong ito, diyan nyo makikita na ako ay pinili ng ating Panginoon. Pagkatapos po na nagsalita si Moses, mga kapatid, biglang bumuka po yung bunganga ng lupa at nilamon si Korah, si Dathan, and si Abiram kasama ng kanilang mga pamilya. Nabaon po sila sa lupa ng buhay, mga kapatid. So, yung mga nakaalis po doon, naligtas po sila sa kamatayan? Yes, naligtas po. Yung lahat ng nakinig sa panawagan ng ating Panginoon, 2 times na nanawagan ng Panginoon. Una, sabi ng Panginoon, separate yourselves from these people. Pangalawa, sabi ng ating Panginoon, bago kinain ng lupa si Korah, Dathan, and Abiram, sabi po inulit ng ating Panginoon ang kanyang panawagan, get you up, no, from this congregation. Yan po ang panawagan ng ating Panginoon. And ang bayan po ay sumunod, no?
and spake unto congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of them, no, of theirs, lest they be consumed. All their wicked men, and touch nothing of theirs, wicked men, and touch nothing of and lest ye be consumed in all their sins. So they get up from the tabernacle of Korah, Dathan and Abiram on every side, and Dathan and Abiram come out and stood in the door of their tents, and with their wives and their sons and their daughters and their children. And Moses said, Hereby we shall know that the Lord And Moses said that ye shall know that the Lord had sent me to do all these works. No, for I have not done them of mine own mind. If this man die the common death of all men, or if they be visited after visitation of all men, then the Lord hath not sent me. Ito yung sign na ibinigay po ni Moses. Number 16 verse 29. If this man die the common 30, but if the Lord make a new thing, kung ang Panginoon gagawa ng bagong bagay, and the earth open her mouth, at ang lupa ay ibubuka ang kanyang bunganga, and swallow them with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the Lord. No? Kung mamamatay sila, kakainin sila ng lupa, then maunawaan daw ninyo na sila ay pinighati nila ang Panginoon. And it came to pass, so as he had made attend of speaking all this word, that the ground clave asunder, and was under them, and the earth opened her mouth, and swallowed them up and their houses, and all the men that appertained unto Korah and Dathan, Korah, and all their goods, they and all appertained to them, went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. Nakita nyo po mga kapatid, no? Ang pagmamalasakit ng ating Panginoon sa mga leader na kanyang pinili. No? Dinipinsahan sila ng ating Panginoon. No? Mula po sa kanilang competitors. Mula po sa kanilang kaaway na mga masasamang tao. Pero actually, mga kapatiran lang din nila yon. Mga kasamahan nila sa kanilang grupo. Sina Korah, si Dathan, si Abiram, at lahat ng mga sumuporta, no? Nag-join doon kay Korah. Sila po ay napahamak. Okay, napahamak po sila, mga kapatid, dahil po sa kanilang kaso na pagrebelde sa mga pinili ng ating Panginoong Diyos. So what is the meaning, what is the parallel of this in our time? No? Kagabi, sinabi ko na po kagabi ang last na parallel po natin, number 17, kung paanong pinatay ng Diyos ang mga leader of rebellion sa kanilang kapanahunan. So sa atin din po, documents number 38, ang sino mang mag-rebellion sa loob po ng bayan po ng ating Panginoon is, sabi po doon, they are left outside the body of the congregation. Ibig sabihin, in this fellowship talaga sila.
sa iglesia ng ating Panginoon. And we believe na ang disfellowshipment po parang parang death sentence po yan. No? Once na ang ating pangalan o tayo po ay i-disfellowship sa iglesia, ibig sabihin tanggal din po tayo sa langit. Ayon po sa Matthew chapter 18 verse 19 at 20. Ano man ang inyong kalagan dito sa lupa, kakalagan din sa langit. Ang inyong tatalian sa lupa, tatalian din sa langit. Nag-refer po yan doon sa disciplinary measures and disfellowshipment. Sa isang membro na kung meron pong sufficient reason from the Bible and from the spirit of prophecy, lalo na po sa kaso ng rebellion. Sa unang panahon po ang rebellion ay talagang pinapatay po ng ating Panginoon. Pero sa ating panahon, hindi naman po physically pinapatay, but dinidisfilo po yung mga kapatid, mga grupo na mag-alsa laban sa pamunuan ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po natin masisisi ang mga leaders noong 1951 kung si Nicolisi, sila Brick at si Stewart ay inaksyonan po sila ng disfellowshipment sa GC level po. Bakit po? Dahil po sa kasong rebellion. Hindi po sila nag-isip kagaya ng sinasabi po ng minister ng ISDARM na inisip ni Kosel, ni Mueller, ni Ringelberg na kung itong si Nicolisi bilang sekretary po ng GC, no, maalis o ma-disfellowship, no, ma-disfellowship, sigurado ma-overthrow ang kanyang religious and administrative authority. Yan po ang nasa kanyang sulat o comments po na naka-record po sa Facebook. Yung pagtangka daw po na alisin at overthrow ang authority ni Nicolisi, Brick, ni Stewart sa excuse me, yung kanilang religious and administrative authority. Yan daw po ang parallel po sa rebellion na nangyari sa time ni Moses. Pero hindi po yan magiging parallel. Dahil kailanman po si Nicolisi, hindi po siya ang pinili na leader po ng reform movement. No? Kaya po, sa GC level, na-actionan po si Nicolisi, si Labrick, si Stewart, ng disfellowshipment doon po sa GC level. Ang tanong, may nalabag po ba ang administrasyon nung si Nicolisi po ay kanilang inaksyonan ng pagka-rebuilde? Wala po. Sinasabi lang po ng opposition movement na nagkasala o illegal yung disfellowshipment, pero wala pong illegal doon. Dahil with sufficient reason po yun. Talagang mayroon pong dahilan, mabigat na dahilan. No, mabigat na dahilan. Kaya yung declaration po ng General Conference number 38, nilabag yun ng 11 delegates through their declaration na 20 points. Ulitin ko po, ang laman ng declaration, hindi po yun proposal or suggestion for the improvement of the General Conference or the Church of God, but that is a resolutions. Anyway, may topic pa ako niyan in response po doon sa live video ni Mr. Peter Kayong Kayohin. No, gagawan ko talaga ng live po yun na sagot yung kanyang video, mga kapatid. Okay, kaya yan po, noong 1951, talagang dinisfellowship po si Nicolisi. Pero sabi nga po ng opposition movement, null and void daw po yung akusasyon, yung disfellowshipment. Sa kanila po, null and void yun. At dahil sa pagka-disfellowship po kay Nicolisi, iyon na po, yung sa kanilang rebellion na ginawa, iyon na po ang simula ng separation. Hanggang ngayon po, magmula noong May 20, 1951 hanggang ngayon, si Kosel, yung mga leaders at ang secretary ng General Conference, tuluyan ang nagkahiwalay. I don't know, sabi nila wala daw pong forever. Pero sa tingin ko, forever na po ito silang maghihiwalay. Dahil may sariling bahay na rin po si Nicolisi, kung sa mag-asawa, may sariling bahay na siya, may sariling pamilya.
may mga anak na rin siya, may mga apo na rin siya, dyan po sa ISDARM na yan. Nandyan na po, nakaugat na po sila. Kaya malabo na po yan, babalik. Aywan ko lang po sa mga future generations kung gagawin nila yon na makipag-isa po sila o babalik po sila sa original na General Conference na iniwanan ng kanilang lolo. Kung babalik po sila. Pero kung babalik man sila, bukas po ang pintuan ng International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Ito po yung original na ISDARM. Ito yung original po na ISDARM. Sa linya po from 1914, sa line of truth, sa history. Yung kay Nicolisi po, sipak na lang yun sa 1951. Sipak. Ano ibig sabihin ng sipak? Sipak. Naintindihan naman siguro niyo yung sipak. No? Parang bigla na lang po na umusbong, no? Noong 1951. Kaya pasensya na po kayo mga kapatid kung ang tawag po namin sa inyo is M51. Ibig sabihin ng M, Movement 1951. Okay? So wala mang pong literal na patay sa 19 pero kung sa panahon, ako po naniniwala, kung yung 1951, yung pagparusa ng Panginoon sa rebellion noon, kagaya walang pagbabago, yung nangyari sa kay Kuran, nangyari din yun kay Nicolis at kasamahan niya. Lamunin din yun sila ng lupa dahil sa kanilang kaso ng rebellion against the General Conference. Inaalibay lang po nila alibay lang nila na may katiwalian daw, mayroon daw irregularities, domineering daw sa session. Actually, scapegoat na lang po yun para ma-justify. Kinampihan daw yung mga adulterers. No? Andito po sa libro na to. Dahil sa immoralidad na dinipinsahan daw ng mga leaders, sinakusil yun. No? Sabi niya, hindi daw nila ginagamit. Assumption ko lang daw yun. Sabi ng gumawa ng libro na to, assumption ko lang na ginagamit nila ang kaso ni Kistner in order to justify the rebellion of Nicolisi in 1951. Assumption ko lang daw yun. Ibig sabihin, haka-haka. Haka-haka ba yun na mayroon akong nabasa dito? Nandoon pa sa ibang libro nila, nandoon din po yung nakalagay dito. Paano mo nasabi, Brother Peter, na haka-haka ko lang yun? Nasa libro mo mismo. Binanggit mo yung immorality na dinipinsahan. At saka yung isa pang tanong ko sa iyo, sana sagutin mo yun. Saan po sa minutes sa 1951 na nag-decide si Kusel at si Mueller that they could not lay down their responsibilities? Assignment ko yan po sa inyo. Gusto ko pong makita kung saan po yan sa minutes para malaman po ng lahat na nagsasabi po kayo ng totoo. Pero yung sinabi mo na hindi nyo ginagamit ang kaso ni Kistner, ikaw po yung nag-assumption po na hindi nyo ginagamit. Pero ang totoo, ginagamit nyo po. No? Nandito po mismo sa libro nyo. Nakita ko rin po sa PowerPoint. No? Nandoon po sa mga libro po ninyo, marami yun nakita ko. Ginagamit nyo talaga ang kaso ni Kistner. Nang huhugas lang po kayo. No? Ginagawa nyo po akong sinungaling. Pero nasa sa inyo po yan. Bahala na po ang mga kapatid na nanonood, ang mga kapatid po na nagsusuri sa katotohanan kung sino talaga ang nagsasabi po ng totoo. No? Mga kapatid. Kaya, tanggapin man ninyo o hindi, ang ISDARM na yan is nagsimula talaga yung kanyang existence 1951. Pero yung kanyang registration 1949, umatras lang po. Dahil kinuha nyo yung pinarehistro ni Nicolisi noong 1949. Kinuha nila, dinala nila. Dinala nila yun, pati ang headquarter, kinuha din nila. No? Actually, kung susundin talaga natin yung original na bylaws, ang bylaws ng Reform Movement, that is robbery among the robbery of the property of God. Dahil nasa documents na declaration po yan, nasa Constitution and bylaws na kung meron mang mga nag-rebellion o mga ma-discharge na mga kapatid, they are obliged to return all the properties, cars, equipments, lahat po
Isosurrender nila sa General Conference. Pero si Nicolisi, hindi niya sinurrender nung umalis siya. Bagkos, dinala niya halos lahat. Sinulatan pa nila ang buong mundo, ang mga unions, mga fields, na isecure ang mga pira, ang mga property para sa kanila. Dahil si Cossel, his case is grave. Siniraan nila si Carlos Cossel. Kaya tatamaan sila sa documents number 38. Tatamaan din sila sa role, sa batas na ibinigay ni Kristo sa Matthew 18. Matthew 18. At nakagawa po sila ng kasalanan na dalawa. Sin of omission and sin of commission. Ano yung sin of omission po? Yung meron pala silang against kay Brother Cossel, hindi nila sinabi kay Cossel, hindi nila kinausap. Hindi nila kinausap. I am sure po na hindi talaga nila kinausap. In-apply ang Matthew 18. Sigurado pa ako dyan, 100%. Hindi po nila in-apply. Kasi kung in-apply nila, humantong yan sa General Conference Committee ang problema. Pero wala po, tinignan ko yung meeting ng General Conference Executive Committee, wala pong problema na pinag-uusapan sila doon. Wala po. Kaya, I am sure 100% hindi nila in-apply. Ang dami pala nilang accusation kay Cossel, kay Mueller, ang daming criticism nila kay Cossel as leader. Eh, wala namang kaalam-alam si Cossel. Bigla na lang ginawa nilang public knowledge. Isinapubliko po nila through their declaration na 20 points. At saka gumawa po sila ng telegram sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. You see? Tatamaan po sila ng Matthew 18, nilabag po nila yun. Nilabag nilang Matthew 18. No? Verse 15 to 20, nilabag nila yun. Dahil hindi nila kinausap ang leader po natin. Pangatlo. Next, na nilabag nila yung sin of omission na-commit ng 11 delegation. Bakit po? Yung kanilang mga akusasyon, mayroon pala silang nalaman na hindi maganda kay Carlos Cossel, o sa presidente, hindi nila sinabi. Ang kasalanan noon po is sin of omission ang tawag niyan. Sa Testimonies for the Church, Volume 2, 53 or 56, dyan po sa pages na yan. Kung hindi po sa 53, sa 56 po, Volume 2 po yan. Testimonies for the Church. Now, mayroon silang against pala kay Cossel. May akusasyon sila. Meron silang nakita na hindi maganda kay Cossel. Hindi nila sinabi sa kay Cossel direkta. Sinabi nila sa ibang tao. At sa lahat ng mga kapatiran sa buong mundo. Yan ang kasalanan po yun. Pangalawang kasalanan na kanilang na-commit is sin of commission. Kahit sino po, tayo. No? Tayo po mga kapatid. Pag sa kapatid natin, meron tayong against sa ating kapatid. Sinabi natin doon sa ibang kapatid, ang kasalanan natin is dalawa. Sin of omission and sin of commission. No? Sana matutunan natin yun mga kapatid. Kahit na yung mga tumatanggap po ng chismis, mga chismis po, magkakasala din tayo sa Panginoon. Kaya yan po mga kapatid, ang nakomit na kasalanan, no, ng M51, yung movement po na nagsimula noong 1951. Nakita ko po gusto na nilang gumanti po sa IMS, sa original na General Conference po gusto nilang gumanti. Dahil ang IMS daw po is na register sa Denmark noong 1955. Kaya ang tawag naman nila sa IMS Isdarm 55. IMS 55. Gusto rin nilang gumanti. Alam niyo po mga kapatid, yung sinabi ko na nga po, ang registration, hindi yan mag-prove ng existence na pag-start ng isang organisasyon. Kasi ang registration po, every year, nag-i-expire yan. Nag-i-expire. Kaya nire-renew. Now, pag lumipat naman ang opisina sa ibang nasyon, halimbawa, ang IMS, dati sa Germany. No? Sa Germany. Nung nilipat sa Amerika, noong 1949 o 48, ayon sa decision ng mga delegado, so kailangan iparegister na naman
kung doon sa Amerika, kaya yun nga po, ang ginawa nila, Nicolisi, niregister nila noong 1949. O ibig sabihin, bago pala ang reform movement kasi na-register lang sa Amerika noong 1949. Hindi po, hindi yung registration ang magpapatunay na bago or luma, hindi yun. Kaya at hindi rin po yung registration ang magpapatunay na tayo po ang bayan ng Diyos. Hindi po. Kasi paano pala kung nag-expire yung registration tapos hindi na rin yun, hindi na tayo bayan ng Diyos. Di ba? Isipin nyo po yan. Oh. Mayroon nga case sa amin na hindi na rin nyo po yung sick registration. O di expire na. Wala na palang church kung ang registration at ang pangalan ay yun ang church, hindi po. Actually, for legalities lang po yan. Sa gobyerno lang. As long as pwede pa tayong mag-register sa gobyerno. Para ang purpose niya, para maka-acquire po ng mga legalities o mga properties, ang church, pwede maipangalan sa church pag naka-register ka sa gobyerno. No? Pero hindi po yan mag-prove ang registration o ang pangalan na tayo po ang iglesia ng Panginoon. Pero sa opposition movement, yan ang pinanghahawakan nila. Makita mo yan sa kanilang mga libro, sa kanilang mga paliwanag, mga aligasyon, na sila talaga ang totoong reform movement dahil sa rehistro noong 1949. Kawawa naman ng mga taong ito. No? Dyan sila lumalakas ang loob. Pero hindi nila nakita ang malaking kamalian na ginawa po ng kanilang mga leader noong 1951. Sa video number 1 ko po, pinakita ko po yan. No? Video, part 1 ko po sa live na to. Panoorin nyo po yun. Nandoon po, sinaysay ko doon yun. Ano yung mga kinontra nila sa General Conference in Session. Kaya enough lang talaga na matawag silang rebellion. No? Ang 11 delegates. Okay? Kaya, ngayon, ang panawagan po ng ating Panginoon, separate yourselves from these people. Pangalawa, depart yourselves from this congregation. Kaya, absolute separation ang kailangan talaga po ng mga anak ng Diyos na nandyan po sa rebellious group. Absolute separation. Kailangan talagang humiwalay po. Ngayon, hindi pa natin nakikita yung judgment o parusa ng ating Panginoon. Patanda natin po, mayroong nakalaan na po dyan in the near future. Malapit na po yan. No? Lalo na po, ginajustify po ng mga leadership ang rebellion sa 1951. Grabe. Yan po yung kasalanan na unpardonable. Yung ikukubiran mo yung kasalanan, no? Sabi nga po sa 17:15 po ng Proverbs. 17:15 po ng Proverbs. Anong sinabi po ni Solomon? (17:15) po ng Proverbs. Proverbs. Sabi pa dito, He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abominations to the Lord. Alam niyo po, nakakalungkot man na isipin na hanggang ngayon, ginajustify ng opposition movement ng present leadership ng SDARM ang rebellion na ginawa ni Nicolisi noong 1951. Di ba po kayo natatakot, mga kapatid? Ginajustify nyo. Gumagamit kayo ng mga excuses like yung immorality daw sa mga ministers noon, domineering in decision, itong attitude daw ni Nakusil, mga leaders, pabaya, ano pa yung mga dami yung akusasyon tungkol sa pira ng iglesia na winaldas daw ni Kusil. Lahat lang naman po yan akusasyon. At saka kahit sabihin natin totoo yan, mga kapatid, lahat ng sinasabi nyo, ipalagay natin granting without admitting na totoo yung sinasabi nyo.
Ang kinalaman yan sa iglesia ng ating Panginoon. Itao lang naman yan na pwedeng magkasala sa kanyang mga desisyon. Testimonies for the Church, Volume 4. Palagay natin, totoo lahat ng akusasyon nila. Yan ang sabi sa Volume 4. Page 17, paragraph 4. Sabi po doon, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Those who hold responsible positions in the church, they may have faults. They may have faults in common with other people. They may err in their decision. Pwede daw silang may mali na katulad din ng mga taong common. No? Common sa mga tao, mali. Pwede rin silang magkamali sa kanilang mga desisyon. But notwithstanding this, the Church of Christ has given them an authority that cannot be lightly esteemed. Sana maintindihan nyo po yun. Yung salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, maintindihan nyo po yun. So kahit ano pa mang mga akusasyon natin na masama laban sa mga responsible person sa loob ng iglesia ng Panginoon, wala talaga tayo pong rights na apakan natin yung authority na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Kung totoo yung mga akusasyon natin, mahalin natin sila, applyan natin sila ng Matthew 18, step 1, step 2, step 3. Applyan natin, mga kapatid. Kausapin natin. Kung totoo talaga yung mga akusasyon na yon laban sa presidente, di pagdating ng eleksyon, huwag na piliin. Palitan na. Di ba? Kung totoo yung mga akusasyon after investigation, ay talagang nagawa man talaga ito ng taong ito. O, pasensya na po. Pero, hindi na natin siyang ilalagay sa leadership. Iwag na. So, ang Panginoon ang naglagay noong 1948 kay Carlos Cusel na inakusahan kung ano-ano. Sino din po ang mag-alis? Ang Panginoon din. Sa paanong paraan sa reform movement? Through election. Kasi mag-i-election man talaga, magpipili man talaga ang mga delegates ng mga bagong officers. No? Kung hindi nakalooban ng Panginoon na manatili siya doon sa kanyang posisyon, mapapalitan talaga yan sa pamagitan ng delegation din. Yan po yung proper. Pero yung ginawa po ng 11 delegates, hindi man yun proper, illegal yun. Hindi lang na-approve na basahin yung kanilang resolution. Nagtampo na po sila, excuse me. No, hindi lang nagtampo, so masama na yung loob nila. At nagdali-dali na silang magsimula na mag-organize ng sarili nilang General Conference. Kaya naging dalawa ang reform. Hindi sila nagpasakop sa voice of God. Nung ni-reject po nilang mga leaders, ni-reject din nila ang Panginoon. Alam ni Brother Peter yan. Dahil nasa comments niya na yung sa tanong ko nandoon po. Pag kinontra mo ang tinig ng Diyos sa delegation session, kinontra mo din ang highest authority that God has upon the earth. Nagawa po ng mga kapatid natin yan, kasama ay yung 11 delegates po. Kaya bagong movement talaga po kayo. Bagong-bago. Magmamalaki pa po kayo na nandyan sa inyo lahat ng mga documents. Oo nga, nandyan sa inyo kasi yun nga, tinago ni Nicolisi yung mga dokumento at meron silang sariling resolution noong May 20 sanang hapon na lahat ng documents ay paghahawak sa kamay ni Nicolisi. No. Saka dumami yung mga dokumento nyo dahil ang dami nyong gawa ng mga dokumento. Mga fabricated documents. Ibinabalik nyo po sa amin na kami po yung gumagawa ng mga fabricated documents. Wala naman ako ditong hinahawak ng mga kung ano-ano yung mga fabricated documents na yan. Inakusahan nyo po kami. Fabricated documents. Pero, ito, I can say ito, fabricated documents po ito. Dahil hindi po ito nagsasabi ng katotohanan. Buong katotohanan. May katotohanan din dito, pero hindi buong katotohanan.
May halo po. So, sabi po dito sa Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked. Yung rebellion po, grabe yan. Sa Acts of the Apostles 5:5-4, hindi po yan matatakpan ng pag-ibig, ng charity po. No? Ito po, Acts of the Apostles 5:5-4. No? Every unconfessed sin cannot be covered by charity. Unconfessed sin. Ano ba yung unconfessed sin? Isa po dito is the sin of rebellion na ginajustify nyo po. Ginajustify ng opposition movement na tama daw yung ginawa ni Nicolisi. Anong tama? O may tama. No? Kaya, mga kapatid, habang may panahon pa, kaya in-encourage ko po yung mga kapatid, separated brethren natin, yung mga members po sa SDARM, huwag po kayong masatisfied, makontento lang sa paliwanag ng pastor nyo. Huwag kayong masatisfied. Magsuri din po kayo sa IMS. No? Para matimbang-timbang nyo po kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Ako, sinasabihan po ako na grabe ko kasinungaling. Sinabihan pa ako doon sa live, Brother Nestor, maawa ka naman sa sarili mo. Itigil mo na yung kasinungalingan mo. Salamat. No? Pero hindi po ako nasasaktan dyan sa mga sinasabi niyan. Dahil wala naman akong ipinagsisinungaling sa inyo, mga kapatid. Wala po. Kahit na sampulan ko kayo, yung pilit niyang pinipilit, yung sinabi ko po kagabi, na sinasabi ko daw, kaya sinungaling ako, sinasabi ng mga IMS, kaya sinungaling itong mga IMS, lalo na ito si Rotzen, dahil sinasabi ko daw na ang nag-meeting sa 1948 ay IMS is DARM. Mali, tama. Tama o mali? IMS is DARM. Ang nag-meeting noong 1948 sa General Conference, tama o mali? IMS is DARM. Hindi ko po sinasabi na IMS lang. No? Hindi po. Pero kung sasabihin po nila na ang nag-meeting po sa 1948 ay SDARM lang, ay dyan po ako hindi mag-agree. Sabi nila, ay hindi talaga ay IMS yung nag-meeting noong 1948. Yun talagang panindigan na. Kasi sa mga dokumento po, ang nakalagay talaga is SDARM. Pinangahawakan talaga nila yung pangalan na SDARM. Nakalimot po sila na yung SDARM na yan, ang kumpletong pangalan yan ay IMS SDARM. Nakalimutan nila na ang incorporated name ng SDARM ay IMS SDARM. Tinanong ko nga yung isang pastor ng SDARM doon sa last year, noong October yon, first Sunday. Tinanong ko siya, kung sinasabi po na SDARM, maniniwala po ba kayo na yun din ang IMS? Sabi niya, oo, kasi isa lang naman yan. Eh kung sinasabi po nila na IMS SDARM, maniniwala ka ba na yun din ang SDARM? Sabi niya, oo, kasi iisa lang naman yan. Bakit ngayon sasabihin nilang dalawa? Narinig ko pa doon sa live nung isang gabi na ang IMS SDARM daw, of SDARM, yung IMS is a society which owned by SDARM. Uy. Because of the word of, yung preposition daw na of. Ibig sabihin daw ng preposition of is possessive. No? Pinagmamay-ari niya yung IMS. Eh kung pinagmamay-ari ng SDARM ang IMS, ilang church pala yan? Ito talagang mga kapatid natin. Ginugulo lang talaga yung isip ng mga kapatiran. Ipinapalabas nila na yung IMS of SDARM ay iba yung IMS, iba din yung SDARM. Nakakalito naman.
Pero ako hindi pa ako nalilito. Dahil yung I am is Dharm na yan, yan talaga yung pangalan ng buong pangalan ng Reform Movement. I am is Dharm. Wala pong pag-iisip dyan yung mga leaders noon na ang I am is na to ay pinagmamayari ng Dharm. Huwag po kayong maniniwala dyan. Yan yung panlilinlang. Ayan, tanong. Sa 1948, ano ba talaga ang nag-meeting? IMS or Dharm? Tapos may tanong pa sila. May tanong pa sila po mga kapatid na ano ba talaga ang nag-meeting noong 1948? Dharm o IMS? Anong klaseng tanong yan? Bakit sa 1948 o dalawa na ang reform? Iisa pa po ang reform noong 1948. Not after 1951 noong May 20. No? Naging dalawa na po ang reform. Yung isang grupo, yung grupo ni Nicolisi, tinik over nila yung pangalan lang na Dharm. At si Carlos Cosil naman, dinala din niya ang pangalan na IMS Dharm. Hindi po kaputo lang. Oh. Meron pong member ng Dharm doon po sa Camarines Sur, sa parting Lagunoy. Nagkita kami nung last meeting po namin, youth camp meeting namin, ngayong bago lang doon sa Tigaon. Sabi niya sa akin, brother, naalala mo pa ako? Nagiramdaman mo pa ako? Sabi ko, bakit naman kita makakalimutan? Natawa siya. Sabi ko, hindi kita Brad makalimutan. Kasi nung nag-decide ka na mag-join sa IMS, ito yung ilustrasyon na ginawa mo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, di ba sabi mo noon, aywan ko anong taon yun, nandoon pa ako sa Luzon noon na sign eh. Sabi niya, isang puno ng saging mayroong ugat at saka may mga dahon. Pinutol yun. Pinutol yung dahon ng saging. Ngayon, yung may mga dahon, yun yung sa Dharm. Yung puno, kasama yung ugat, ito yung IMS. Sabi ko, ganun ba? Ayun, noon yun, yung sinabi niya. Kaya sabi niya, dito ako sa puno. Kasi itong puno, mabubuhay pa to eh. Pero itong kaputol ng saging, mamamatay ito. Mamamatay daw ito. Ang ibig niya palang sabihin, yung IMS po, IMS Dharm, ito yung sa puno. Kasi kahit na pinutol yung dahon o yung katawan ng saging, tutubo pa naman ito, magkakaroon uli ng dahon. Kaya magiging kompleto pa rin siya, IMS Dharm. At yung kaputol po ng pangalan na IMS Dharm, yung kaputol ng saging, ito yung Dharm. Kaputol lang. Sabi niya, dito ako sa puno. Magmula noong mga year 2000, kung hindi pa ako nagkamali, mga year 2002 o 2003 yun. No? Matagal na yung matanda, galing siya, member siya ng Dharm. After ng sharing, nag-decide siya na mag-join sa IMS. Noon ako, sabi ko, naalala mo? Ay, oo. Oh, ngayon na nagkita kami, bago lang, mga kapatid. Kaya, yung Dharm po, kaputol lang yan ng original na pangalan. Ang buo talagang pangalan ng Reform ay IMS Dharm. Pero, ang Reform Movement po, tinatawag po yan sa Dharm. Tinatawag din na IMS. Sa mga dokumento, marami pong nakalagay na Dharm kasi sa mga dokumento po mga kapatid, ang hirap nga naman baga na ang haba-haba ng itatype pa ng sekretary. Ang haba-haba ng itatype. Yung mga estudyante nga po na napakahaba ng pangalan, meron pong mahabang pangalan dito eh. Nakita ko, nanonood ngayon. Si Joel Franz Mark Gonzales, Aroa Gonzales. Joel Franz Mark, tatlo yung pangalan niya. Pero ang tawag lang karamihan sa kanya, Jumart. Jumart. Oh, yun lang ang tawag sa kanya. Pero yung legal name niya, mahaba. Pero kapag tawagin siyang Mark, ako, Mark ang tawag ko sa kanya. Hindi Joel Franz Mark, hindi yan. Parang nakakaano naman tawagin mo sa kanyang buong pangalan. Yung anak ko po, halimbawa din, Christine Daffodil. Pero yung mga kaibigan niya, ang tawag sa kanya,
Daf. Oh. Dafo, yung iba. Daffodil, ay yung Christine, no, nawala na yung Christine. Pero it doesn't matter po kung ano yung tawag. Kaya po mga kapatid, naging sinungaling daw ako kasi sinasabi ko na ang nag-meeting sa 1948 is I am Miss Isdarm. Totoo naman talaga. Yung I am Miss Isdarm na yan din ang Isdarm. Hindi ko lang talaga matake na sasabihin po ng isang tao o isang Isdarm na ang nag-meeting po noong 1948 ay Isdarm langin, walang IMS. Yan ang kasinungalingan po. Yan ang kasinungalingan. Yung sasabihin nilang Isdarm lang. Hinamon nga ako nitong naninira sa akin, yung nagsasabi sa akin na sinungaling ako, hinamon niya ako na kung tanggapin ko ba daw yung hamon niya. Debate daw kami sa public, kukuha siya ng moderator na attorney daw. Sabi nung nag-chat sa akin, ano Brother Nestor, tanggapin mo yung hamon sa'yo. O, ito daw ang topic ni yung nag-live po nung isang gabi na pinanood ko. Ngayon yata nag-live din siya, nakita ko. Hinamon po ako. Sabi ko, anong tema niya? Ito, ang tema daw niya, patunayan mo daw na ang nag-meeting noong 1948 I Miss Isdarm. Walang lang ha, walang lang. I Miss Isdarm. Hindi ko pwedeng sabihin na I Miss Isdarm lang. Kasi yung Isdarm na yan, kasama yan doon dahil iisang church lang po yan. Sabi ko, sige, tanggapin ko yung hamon niya. Sabihin mo sa kanya, saan, kailan, schedule mo. Oh. Pero nung tinanggap ko po yung hamon niya, umatras naman. Kahit ngayon, kung nanghamon na naman nung nakaraan. Pero ang sabi niya, dinagdagan yung sinabi. Patunayan ko daw base sa dokumento na ang pangalan ng Iglesia ng Panginoon na nag-meeting noong 1948, IMS is DACRM. Hindi na po IMS Isdarm, is DACRM. Sabi ko, kung yan ang tema na pasensya na lang, hindi ko yan tatanggapin. Kasi hanapan naman niya ako niya ng dokumento noong 1948. Wala namang ganun po sa dokumento nakasulat na IMS is DACRM noong time na yon. Kasi kailan lang namin yan inamindahan po ang pangalan from IMS Isdarm, nilagyan namin ng IMS is DACRM. Magkaiba na siya sa pangalan. Pero ang pangalan naman po pwedeng i-improve, pwedeng dagdagan, pwedeng depende yan sa mapagkaisahan ng mga delegates, mga kapatid. Kaya isa pa pong naging sinungaling daw po ako. Gusto ko na lang i-mention po ito. Dahil sinabi ko daw na ang nag-appoint o nagpili kay Nicolisi na maging sekretary ng GC ay si Carlos Cosel. Wala daw akong ebidensya niyan. Kaya kasinungalingan po yan. Pero mga kapatid, ito po, pakitaan ko po kayo ng dokumento. At kayo na po ang mag-isip. Sabi nga ng mga kapatid sa Amerika, grabe talaga ang pagsisisi ni Cosel, hindi niya malubos, maisip yung ginawa ni Nicolisi sa kanya na pag-traidor. Pinagkatiwalaan siya ni Carlos Cosel, pero yung ginawa sa kanya ay binagsak siya. Ito po, pakinggan nyo po ha. Ito po, hindi lang ito galing sa sarili ko. Minutes talaga ito sa 1948. Dito lang naman ako nag-base po. Sabi niya, nagmalaki ako, kompleto ako ng mga dokumento. Ang dami-daming dokumento dito. Ako, hindi ko naman sinasabi na ang dami-dami ng dokumento ko. Pero konti lang yung dokumento ko, pero nabasa ko po ito sa dokumento. Baka hindi niya ito nabasa. Ano po? Anong resolution po ito? Resolutions number 48. Sa 1948 po, merong 1 to 55 resolutions. And sa number 48 po, ito ang laman. Pakinggan nyo po ha. It shall be left to Brother Cosel to choose a secretary and a treasurer. Meron wala po? Ayan po. It shall be left to Brother Cosel
to choose for a secretary and a treasurer. Sino ang nag-decision yan? Ang mga delegates, ang boses ng Diyos. Bakit sasabihin sinungaling po ako? And dyan po sa resolution it shall be left to Brother Cosel. So now, ibig sabihin po ng resolution na ito, kay Cosel po ibinigay ang karapatan na pumili ng mga kapatid nandoon kung sino yung gagawin niyang secretary. Hindi po inilagay doon sa nominating committee. Binigyan nila ng authority si Cosel na siya po ang bahalang pipili kung sino yung gagawin niyang secretary. Di ba napakalaking pabor sa presidente kung sino yung nakita niya na mapagkatiwalaan niya na maging right hand niya, kay right hand yung secretary No? Hindi basta-basta din yung trabaho ng secretary. Lahat ng mga circulars, trabaho yan ng secretary. No? Pag pinagkatiwalaan po ng presidente. So ngayon, sino ang naisip ni Cosel? Kasi siya yung binigyan po ng kapangyarihan na pumili ng secretary and treasurer. Kaya nakita po niya, sino po? Si Dimitro Nicolisi. Ngayon, hindi man ibig sabihin nakakita siya, final na yon. Isa-submit pa niya yon sa delegation. Kaya dito po sa last po na resolution, ito po, 55, number 55 na resolution, it was decided later that for the present, Padre Cosel take over the office of the treasurer, and that Brother Nicolisi is secretary until a definite settlement. Kita niyo po. Ito na yung final. Pero ang pumili talaga kay Nicolisi na maging sekretary ng presidente, si Cosel. Pero sinubmit po na muna niya for approval sa delegation. Ginawa pa akong napakalaking kasinungalingan ko daw. Wala daw sa minutes. Anong wala? Hindi lang po siyang may sabi niyan. Yung isa pa nilang pastor, si Fred Sinaba, sinagot ko rin po siya, kaya tumahimik na siya. Noong kasagsagan po ng, ano ba yan? Anong taon yun? 2020 at 21? Oh, dami niyang live. Sinagot ko rin po yun. Isa rin po ito sa akusasyon. Sinungaling daw ako. Ngayon, nahimik po si Fred Sinaba. Dahil nandiyan pala nakasulat daw, it shall be left to Brother Cosel to choose for a secretary and treasurer. Yan, anong pagsisinungaling ko po dyan? Oh. Brother Solomon, isipin niyo po yung sinasabi niyo. No? Grabe. Noon pa, 2014, ginawaan mo ako noon ng ang 10 kasinungalingan ni Nestor Rotzin Manago. Ginawa mo pong ano yun, front doon sa group nyo. Seventh Adventist Reformed Group. 10 kasinungalingan ni Nestor Rotzin Manago. Naalala mo yung nagalit ka sa akin noon? Puro na lang kasinungalingan yung laman doon ng thread mo. Sa akin yun Pangalan kong nakalagay doon. Nagalit ba ako sa'yo? Wala po. Nagkita tayo. Sarap pa rin ang tawa ko sa'yo. Wala pa akong sama ng loob sa inyo. Kahit sinabihan mo ako ng 10 kasinungaling. Grabe talaga daw kasinungaling. Nalaala mo na sinabihan kita. Alam mo, Brad Solomon, napansin ko ang laman ng bunganga mo ay puro kasinungalingan. Kasi yan ang palagi niyang binabato sa akin. Sinungaling. Kaya sinabihan ko siya, alam mo ang laman ng bunganga mo, lahat ng sinasabi mo ay puro kasinungalingan. Nagalit siya sa akin. Ayaw ko na makipag-usap sa iyo. Pero hindi naman niya natitiis na hindi ako kausapin kasi magkaibigan kami. No? Sa personal. Kaya pasensya na lang kayo, Brad Solomon, kung natouch ko po ito dito sa topic ko. Pero wala pong ibang panawagan ng mga kapatid ng Panginoon sa mga anak niya, sa mga tapat na mga anak niya, lumayo sa rebellion. At tandaan po ninyo na ang sino mang mag-justify sa wicked, kagaya niyan, yung 17:15 po ng Proverbs, and condemn it the just. Iko-condemn natin yung mga matuwid na tao.
he shall be abomination. They both abomination are abomination to the Lord. And meron bang mga abomination na makapasok sa langit? Meron ba? Abomination na gumagawa ng abomination na makapasok po sa langit? Meron po ba? Yan po ang magandang tanong. Tingnan natin ang Revelation 21, verse 27. Meron bang gumagawa ng abomination na makapasok sa heaven? At basahin natin ang salita ng Diyos. 27 ng Revelation 21. There shall in no wise enter into anything that defileth, neither whosoever worketh abomination, or maketh a lie, yung mga sinungaling. Kaya ako ayaw ko talagang magsinungaling. Sinacharge pa ako ng sinungaling, I don't know. Ang Diyos lang po ang nakakalam kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Oh. And them that maketh a lie, no? Yung mga nagsisinungaling pala, hindi rin makapasok sa langit. But they which are written in the Lamb's book of life. Kaya yung nakasulat lang po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, yun lang po ang makapasok doon sa langit. Sa anumang paraan daw po, wala talagang makapasok yung mga gumagawa ng abomination. Sino yung gumagawa ng abomination? Yung pinagtatakpan ang kasalanan. Mga kapatid, pinagtatakpan ng kasalanan. Aling kasalanan po na pinagtatakpan? Ang dami pong kasalanan. Pero isa sa nakikita kong kasalanan na kanilang pinagtatakpan is yung case of rebellion ng 11 delegates. Never po yan na matakpan o makubiran ng charity, ng pag-ibig. Every unconfessed sin shall not be covered by charity. And the cry is heard everywhere. Unify is the cry heard everywhere. But we are not to unify with the rebellious group or the rebellious and call this charity. No? Acts of the Apostles 5:5-4. Kaya hindi po tayo inaalaw ng ating Panginoon na makipag-unite sa rebellion. Hindi po. Pero bakit sabihin nila, bakit nakipag-unite si Cosel noong 1952 sa rebellious group na American Union? Bakit nakipag-unite? Mga kapatid, ang American Union po na sinasabi ninyong rebellion ay hindi po totoong rebellion. Hindi genuine rebellion. Kasi ang genuine rebellion, according to the Word of God, is incurable. Di ba? Meron kayong minutes sa 1951, hindi nyo ba nakita at nabasa doon sa minutes sa 1951 na noong 1951 pa lang, meron ng sign ng American Union ay gagaling na yung sugat. Di ba? Binasa ko kagabi, hindi nyo yun nabasa? O ini-ignore nyo yun kasi hearing yun with American Union brethren. Prejudice po kayo. So, mayroon na pong attempt ang American Union na magbalik loob sa bayan po ng Diyos noong 1951. Hindi nga lang natapos yung hearing. But nasa baba po ng kanilang, doon sa minutes po, na mag-set na lang ulit ng special arrangement with the meeting of these brethren. Eh, sinong tumupad niyan? Tinupad ba yan ng ISDARM? Never. Hindi nila yan tinupad, yung resolution ng General Conference na yan. Sino po ang gumawa niyan? Ang re-elected na president. Yung leaders po ng Reform Movement from 1948 ang tumupad niyan sa resolution na yan. Kailan po? Noong 1952. Purihin po ang Panginoon na noong 1952, ang American Union ay nagbalik loob na po sa bayan po ng Diyos. Hindi po sila maniniwala po. Mga nakausap kong mga membro, pastor, leader, worker ng ISDARM, hindi sila maniniwala na nagbalik loob ng American Union noong 1952. Sabi nila, kung bumalik ng American Union, bakit hindi sa ISDARM? Wala daw sa ISDARM. Bakit naman doon sila sa ISDARM magbalik loob?
bagong organisasyon yun. Noong 1951, bago yun. Bakit doon sila sa opposition movement? Igalit din sila kay Nicolisi. Bakit doon sila? Pero tama lang ang kanila pong decision na magpasakop sa reform movement na ang re-elected president po ay si Carlos Cosel. Dahil yun ang totoong SDARM. Na ang kumplitong pangalan ay IMS SDARM. Kaya yung sinipinirmahan ni Cosel noong 1952 sa court, sabi ng korte, both of them, si Nicolisi at si Cosel, ay nagsasabi na sila ay membro ng SDARM. Totoo yun. Hindi po sinungaling yun. Si Nicolisi, membro ng SDARM na siya ang presidente sa General Conference. SDARM din yun. No? Pero bagong organisasyon. Kasi silang lang. 1 year lang ang edad. Noong 1952. Si Cosel, membro din siya ng totoong SDARM. Na siya po ang presidente from 1948 to 51. At pagka 51, sa majority po ng mga delegates, na-re-elect siya. Kaya siya pa rin yung president. Noong 1952, member ba siya ng SDARM? Yes. Member po siya ng SDARM. General Conference. Si Nicolisi, member din ba siya ng SDARM? Yes. Presidente siya ng General Conference din ng SDARM. Pero yun ang bagong SDARM. Yung SDARM po na si Cosel ang presidente sa old na SDARM na IMS. Kaya tama yung sinabi ng korte, both of them claim that they are members of the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference, a corporation. Tama yun, hindi mali yun. Pero we need to be wise. Kailangan maging wise tayo at kailangan natin ng spiritual discernment. Sabi nga ni Apostol Pablo, 2 Timothy 3:15, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kailangan alam natin i-divide. SDARM ito na walang IMS, si Nicolisi yan. SDARM din yan. Ito rin si Cosel, SDARM din ito. Na ang buong pangalan ay IMS, SDARM. SDARM pa rin yan. All General Conference, bagong General Conference. Bagong pangalan na na-register noong 1949. Kay Nicolisi na yun. Kaya dalawa po ang SDARM. Magmula noon hanggang ngayon. Pero ang una, nangyari talaga ang separation po, 1951. 1951 po mga kapatid. Kaya po, yung sinasabi po ninyo na kung nagbalik loob na ang American Union, dapat doon sa SDARM. Bakit naman sila doon sa SDARM? Na rebellion yun. Ito po ang agreement po, mutual agreement ng 1952. Ito yung translation from German. Yan. Pirmado po yan sa baba dito sa side ng General Conference. Itong side na to. Ito naman sa side na to sa American Union na nag-rebel, sinasabi niyong nag-rebellion. And praise the Lord. Kami, pinasalamatan namin ng Panginoon. Pinapapurihan namin ng Panginoon dahil ang American Union na one time na hiwalay sa General Conference, nakabalik na po sa iglesia ng Panginoon. Pero hindi dyan sa iglesia ng SDARM. And never po yan na maging iglesia ng Diyos. Hanggang ngayon, nandyan po ang American Union sa IMS, SDARM. Nandyan po sa amin. Pilipino po ang presidente ngayon, si Brother Joel Barnilo. Oh. Kaya, noong 1952, gumaling na po ang rebellion ng American Union. Meron na lang po isang rebellion na hindi pa gumagaling. At hindi pa po nagbalik loob yung nag-rebellion noong 1951. Mas worst pa yun sa rebellion na ginawa ni Nicolisi. Ginawa ng American Union. Mas worst pa yung rebellion na ginawa ni Nicolisi kaysa American Union. Mas worst yun. Kaya nakakatakot po mga kapatid
kung itong sinabi ng Proverbs 17:15 na abominations, ipagpapatuloy niya, i-justify ninyo ang malaking rebellion sa 1951, you are working working an abomination in the sight of God. Then kinokondemn niyo yung just. Dinajustify niyo si Nicolisi, kinokondemn naman niyo si Cosil, sinisiraan niya kung ano-ano. Naku, nakakatakot yan. At walang sino man na gumagawa ng abomination sa Revelation 21 verse 27 na makakapasok sa langit sa anumang paraan, mga kapatid. Kaya ang panawagan ng ating Panginoon, lumabas diyan sa grupo ng rebellion. Lumabas, mga kapatid. Lumabas po diyan. Come out of her, my people. Hindi lang po tayo sa Apostate Church pinapalabas, maging sa rebellious group, para hindi po tayo madamay sa parusan ng mga nagrebelde. Sa panahon ni Korah, yung supporter niya nadamay, 250 princes. Kinabukasan po, no? Yung mga bayan po ay simpatiya sa mga nagrebelde at sa supporter na nangamatay. Yung 250 princes po, nasunog yun ng apoy mula sa Panginoon. At kinabukasan, yung buong kongregasyon naman nagmurmur laban kay Moses, laban kay Aaron, at sinabihan nila si Moses at si Aaron, pinatay ninyo ang mga tao ng Diyos. You have killed the people of the earth. Sabi ng buong bayan. Nanawagan na naman ang ating Panginoon, humiwalay kayo sa kongregasyon na to at patayin ko sila sa isang moment. Another call for separation. 3 na pong separation ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung 3 na yon, parang yan din po ang 3 mensahe ng anghel, mga kapatid. Kaya, ngayon, panahon na po, mga kapatid. Sa mga kapatid po natin sa ISDARM, huwag po kayong magmamatigas. Huwag din kayong mag-idolo ng tao. No? Huwag po kayong masatisfied po o makontento na lang sa paliwanag ng mga pastor po ninyo. Mag-search po kayo. Mag-imbestiga po kayo. Tingnan nyo po ang buong liwanag ng kasaysayan. Makinig po kayo sa IMS. Kahit po sa mga member din po ng IMS, sabi ng isang kapatid, di ba, kanong isang gabi sabi ko sa mga member ng IMS, huwag din kayo makontento sa mga paliwanag namin. Mag-search din kayo. Mag-imbestiga kayo sa ISDARM. Nag-reply sa akin, nag-PM sa akin yung isang kapatid na galing din sa ISDARM. Pastor, sabi niya, Brad, alam ko na yung mga sinasabi ng ISDARM. Dami nilang mga hindi totoo na sinasabi. Bakit pa ako magpunta doon para makinig? Ayaw ko makinig. Oh. Ay, siyempre, ikaw po, exempted ka na doon kasi alam mo na, galing ka na doon. Lagi ka na nakipag-usap sa mga ISDARM. Ang daming hindi nila sinasabi na totoo. Sabi niya po sa akin, nung isang kahapon yata yun, nag-message, nag-PM siya sa akin. Ayaw na daw niya makinig sa ISDARM dahil alam na niya ang mga pinagsasabi nila na mga kasinungalingan. Kaya po, mga kapatid, bago po ako magtapos ngayong gabi, gusto ko lang pong basahin itong nakalagay sa Patriarchs and Prophets. Okay, sabi po dito, dito pala. In the rebellion of Korah, sabi po dito, in the rebellion of Korah is seen the working out upon a narrower stage. The same spirit that led to the rebellion of Satan in heaven. The same spirit po. Yung spirit na nag-udyok kay Lucifer at spirit na nag-udyok din po kay Korah is parihas lang po na spirit. It was pride. It was pride. Ano pa? And ambition that prompted Lucifer to complain of the government of God. Sa 1951 po, yun, pride and ambition. No? Kaya nagkaroon po ng complaint against the
government of the Reform Movement na pinangunahan po ni Brother Cosel Mueller. At gayon din sa 1951 si Ringelberg, the acting chairman. And to seek the overthrow of the order which had been established in heaven. Since his fall, it has been object to infuse the same spirit. Kung hindi po tayo maging maingat po mga kapatid, hindi tayo maging prayerful, pwedeng makabili tayo o makatanggap tayo ng yung inuudyok ni Satanas sa isip at puso ng mga tao. Ano yon? It has been his object to infuse the same spirit of envy and discontent, the same ambition for position and honor. The same. Bakit po sa 1951 nangyari ang kaguluhan? Dahil mayroong nag-ambisyon for power. No? Kanino galing yun? Kay Satanas. No? Nagtangka po silang i-overthrow ang administration. Kaya hindi sila nakapaghantay sa tamang panahon na mag-i-eleksyon. Maliwanag naman talaga yun na may ambition talaga ang isang tao doon. Ay kung wala siyang ambition, hinantayin lang sana niya na magdating yung eleksyon, baka inominate siya at siya ang pipiliin ng mga delegado. Ay, hinantayin niya yun. Pero nakita niya na hindi mangyayari yun. Kaya ginawaan na niya ng paraan na matupad yung pangarap niya. Ambition for power, for honor, into the minds of men. Kaya tayo ngayon po, pag hindi tayo maging prayerful, hindi tayo maging maingat, lalo na pag malapit na po yung eleksyon, gagawa tayo ng paraan para tayo po yung mapipili. Huwag naman sana po. Huwag tayong bibili kung bintahan man tayo ng Satanas kahit libre pa itong spirit na to, envy, discontent, ambition for position, honor sa ating mga isipan. He does work upon the minds of Korah, Dathan, and Abiram to arouse the desire for self-exaltation and to excite envy, distrust, and rebellion. Satan caused them to reject God as their leader by rejecting the men of God's appointment. Eh sino po ang nireject po ng 11 delegates ng 1951 nung hindi na nila kinilala ang leader po ng Reform Movement? Ang Diyos. Ang Panginoong Diyos. Diyos yung nasa isipan nila, pero in reality, nireject nila ang Panginoon. The same story po sa panahon ng mga Hudyo. Diyos din yung sinasabi nila. Diyos din yung ipinaglalaban nila. Pero malayo sila sa Panginoon. Ang kapapahan ng Roma noong Dark Ages, ganon din. Diyos, Panginoong Diyos man din yung sinasabi nila. Pero ipinapapatay nila yung mga Protestants, mga nagprotesta. Pero Diyos pa rin po yung sinasabi nila, mga kapatid. So, kapag i-reject natin yung mga leaders natin, hindi lang po na alam ni Nicolisi na ang Diyos ang nire-reject natin. No? Kahit i-excuse pa natin yung kasalanan natin dahil sa may ginawa na hindi maganda yung leader, kaya ganito, ganyan. Pero labag pa rin yun sa prinsipyo ng Panginoon. May nabasa nga pa ako na testimonies kung overbearing leader daw. Ano ang gagawin natin? We have to love them. Let us pray for them. Panalangin natin sila. Hindi yung aagawin mo yung position nila. Mali po yun. Yet while in their murmurings against Moses and Aaron, they blasphemed God. And they were so deluded as to think themselves righteous. Grabing murmurings nila laban kay Moses at kay Aaron. Pero sabi dito, they blasphemed God. And they were deluded as to think themselves righteous. Nadadaya po yung kanilang sarili sa pag-iisip na sila po ay matuwid. Yan naman po ang nasa isip ng 11 delegates nung time na yun, lalo na si Nicolisi. Sa akusasyon nila kay Cosel, lumalabas na sila po ay righteous sa kanilang estimation. To regard those who had faithfully reformed their sins as actuated by Satan. Binabaliktad nila. No? Kagaya din ngayon. Ako, sinasabihan ako na sinungaling. No? Pero hindi naman nila ma-proven dahil kaya ko naman patunayan yung sinabi ko na nasa minutes of the meeting po yun.
Do not the same evils still exist that lay at the foundation of Korah's ruin? Hindi ba nanatili pa rin yung kasamaang ito na kung saan yun ang naging pundasyon ng pagkawasak ni Korah? Yes, the same evils nag-exist na yun. At marami pang susunod yan. Yung mga nag-iisip po na gagawa ng sariling reform, mag-organize ng bagong reform, they are the same spirit with Korah. Bakit mag-organize pa tayo ng bagong reform? Magtatayo pa tayo ng bagong church. May church na ang Panginoon. Yung mga kapatid, sa mga kaibigan ko po na nagpaplano na magtatayo ng sariling church, wag na po niyong gawin yan. Dadagdagan nyo lang yung kasalanan po ninyo. Dahil suriin nyo po ang history, meron pa ring church ang Panginoon sa kabila ng rebellion ng 1951. Pride and ambition are widespread, and when these are cherished, they open the door to envy and a striving for supremacy. The soul is alienated from God and unconsciously drawn into the ranks of Satan. Like Korah and his companions, many, even the professed followers of Christ, are thinking, planning, and working so eagerly for self-exaltation that in order to gain the sympathy and support of the people, they are ready to pervert the truth, falsifying and misrepresenting the Lord's servants, and even charging them with the base and selfish motives that inspire their own hearts. Thinking and planning and working sa kanilang mga sarili na hiwalay sa mga kapatid, sa mga leaders, dahil gusto nila ng self-exaltation. At anong gagawin nila? I-pervert nila yung truth, no? Falsifying and misrepresenting the Lord's servant. Gaya nga po ng sulat po ng 11 delegates sa buong mundo na ginawa nila noong May 21, 1951. Siniraan nila ng husto si Brother Cousin. Ito po yun eh. Pervert the truth, working, they are thinking, planning, and working so eagerly for self-exaltation, and in order to gain the sympathy, para makakuha sila ng sympathy, sympathizer, and support of the people, they are ready to pervert the truth. So sabihin pa naman nila, the case of Brother Cousin is very grave, and he is very grave, and he is abusing his authority. Diba? That is perverting the truth, falsifying and misrepresenting the Lord's servant para lang makagain ng supporter and sympathizer. Grabe po mga kapatid. And even charging 5% persistently reiterating falsehood, and that against all evidence they at last come to believe it to be truth. Yan ang masama. Dahil kahit hindi tama, isipin nilang tama hanggang darating ang panahon na tama. Mabuti kung kagaya ng sinasabi ni Brother Peter na habang ang stand daw po ng Isdharm ay parang tama, mukhang totoo. Pero nung sinuri daw niya, hindi pala totoo. Sana maging totoo yung kanyang sinabi na ganyan. O baka sabihin naman niya, ay nagkamali lang ako. Ibig sabihin, mahaba-habang salita yon, walang malinaw na pag-iisip. No? Malinaw na pag-iisip. Maramdaman mo naman kung nagkamali ka sa sinabi mo, pwede mo naman i-correct agad yan. No? Pero makita natin, parang confusion talaga. Confusion ang nakikita ko sa kanila. No? Sa sinabi niya sa akin, hindi daw nila ginagamit ang kaso ni Kisner, alibay ko lang daw yun, o allegations. Pero nasa libro na. Kinukontra nila yung mga sarili nila. Mga kapatid, yan po ay sign ang confusion. Confusion, mga kapatid. Sinasabi nila na Kusel refused to lay down his office. They could not lay down, they decided. Saan yan? Wala po sa minutes yan. Alam ko wala yan. Sige, kung meron kang nakita dyan sa minutes na they decided not to lay down their responsibilities, pakita niyo po sa akin para maniwala ako na nagsasabi po kayo ng totoo. No? Kaya po mga kapatid, and sabi po dito, ang masama po dito,
Sabi dito, yung mga nagre-rebelde po, while endeavoring to destroy the confidence of the people in the men of God's appointment sa mga leaders po. They really believe that they are engaged in a good work, verily doing God's service. Lilingkod sila sa Panginoon, ginagawa nila ang serbisyo ng ating Panginoon, habang sinisiraan nila ng mga tao, wag nang magtiwala doon sa mga tao na pinili po ng ating Panginoon. Naniniwala sila na gumagawa sila ng mabuti and nasa serbisyo sila ng Panginoon. Yan ang masama, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, bago maging huli ang lahat, sana sa mga miyembro ng ISDARM na makapanood ng video na to, makinig po kayo sa panawagan ng ating Panginoon. Kahit anong gawin nyo po, kahit anong gawin po ng mga leaders po ng ISDARM, hindi na nila mababago po ang history na ang ginawa po ng 11 delegates ay purely rebellion. At ang kinatatakot ko, yung pagtakpan po ninyo ang rebellion na yun. Pag manatili pong mag-exist ang ISDARM na yan, yung ISDARM na binuo ni Nicolisi, yan ay maliwanag po na kanilang ginastify ang rebellion, no, na nangyari noong 1951, and they are doing abomination. Kahit kaano pa sila ka-stricto sa prinsipyo, pero kung yung principle nito yapakan nila ang buong 10 commandments ng ating Panginoon. Kahit stricto ka pa sa Sabat, ngayon hindi nga sila stricto sa Sabat. Hindi po sila stricto sa araw ng Sabat ang ISDARM. Hindi po. No. Hinahayaan lang nila yung mga lumalabag sa araw ng Sabat. Hindi po sila stricto. Kagaya ng consignment na napag-usapan, pasensya po kayo. Hindi talaga sila strict sa pamili ng araw ng Sabat. No. Kaya sana po mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon at pagpalain po tayo na bago maging huli ang lahat, magkaisa po tayo sa iisang katawan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po ang International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church, Reform Movement. Ito po yung God's Remnant Church, God's Remnant People. Ito po yung Seventh-day Adventist in spirit and in truth. No? Ito po yun, ang IMS. Kaya, wala na pong ibang katawan po ng ating Panginoon sa Kristo na dyan po magkaisa ang mga totoong anak ng Diyos. Kundi po itong bayan niya na nagtataas ng prinsipyo ng ating Panginoon. Nawa tulungan tayo at pagpalain ng ating Panginoon sa mga member po ng church, manatili po tayong faithful, maging masunurin po tayo sa lahat ng prinsipyo ng ating Panginoon. At sa mga wala pa po dito sa fold na to, sa mga member ng ISDARM, now is the time na magsuri po kayo and mag-decide po kayo to join the last remnant church of God na nasa linya po ng katotohanan, nasa linya ng propesiya, at nasa linya ng administrasyon. May the Lord bless all of us in the name of Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama po namin na sa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan, dumating po ang inyong kaharian, magana po ang inyong kalooban dito sa lupa, gaya po ng nasa langit. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sa bagong live na ibinigay niyo po sa amin ngayong gabi. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan. Salamat po sa kasaysayan ng sinaunang Israel na magsilbing lesson para po sa amin na nabuhay ng huling kapanahunan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanood ngayon, ang mga manonood pa lang ng live na to. Kayin po sila, Panginoon, sa magitan ng inyong Espiritu, patungo po sa tamang daan, sa tamang iglesia, upang kami po magkaisa bago po maging huli ang lahat. Patawad po kung saan niyo po kami nasumpong nagkulang at nagkasala. Pagpalain niyo po ang mga ministro po ng ISDARM Church, na sana makita nila, Panginoon, ang buong liwanag kasama po ng mga members. At darating po ang panahon na kami po ay magkaisa. Pagpalain niyo po ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Pagpalain po ang mga bagong baptize. Pagpalain niyo po ang mga interesado. Patawad po, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpong nagkulang sa isip, salita at sa aming mga kilos. Ito po ang aming samang dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Okay, purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Joel Marks, Franz Gonzales, thank you. Kay Ramna Nads, thank you so much. At sa lahat po ng mga manonood pa lang, maraming salamat po sa inyong lahat. Nandiyan lang naman po ito sa live, no? Maaaring hindi nag-meet ang ating mga time, ating schedule, pero mapapanood nyo po ito anytime dito po sa Facebook, ganoon din po sa YouTube. I-open nyo lang po yung pangalan ko sa YouTube at hanapin nyo po yung playlist po na nasang sharing with other groups po yata ito na bilong, no, sa playlist. Okay, salamat po sa inyong panonood, and God bless and good night po sa inyong lahat. In the name of Jesus. Amen.